Alam mo yung pakiramdam na parang mag-isa ka na lang sa mundo? Yung phone mo, tahimik, hindi dahil busy ang mga tao, kundi dahil parang nakalimutan ka na nila. Yung mga pangarap mo, hindi lang basta hindi natupad, kundi gumuho talaga. Tapos yung mga taong akala mo andyan para sa'yo, bigla na lang nawala. Napapatingin ka na lang sa kawalan at may isang tanong na lumalabas sa bibig mo. Hindi to tanong na parang nagre-rebelde ka. Hindi rin to dahil sa galit. Ito yung sigaw na galing sa kaibuturan ng pagod mo. Kasi ginawa mo naman lahat. Sinubukan mong maging mabuti. Sinubukan mong magtiwala. Pero sa huli, bakit parang gumuho pa rin ang lahat? Kung ganyan yung nararamdaman mo ngayon, gusto kong malaman mo, hindi ka nag-iisa. Libu-libong kaunang nakaraan, may isang lalaki na dumaan sa eksaktong sitwasyon na yan. Ang pangalan niya ay Job. So, sino ba tong si Job? Para kasing maintindihan natin kung gaano kalalim yung pinagdaanan niya, kailangan muna nating makita kung nasaan siya bago ang lahat. At hindi siya basta-bastang tao. Siya yung tipo na tinitingala ng lahat. Isang mabuting tao, isang taong matapat. Basically, the guy had it all. Parang nasa kanya na lahat ng pwede mong hilingin. Mayaman, may masayang pamilya at nirerespeto ng lahat. Perfect life, di ba? Pero sa isang iglap, lahat yan magbabago. At dito na nagsisimula ang lahat. Humanda ka, kasi masasaksihan natin yung isa sa pinakamabilis at pinakamatinding pagbagsak na naitala sa kasaysayan. Parang isang domino effect ng trahedya na susubok talaga sa kahit sinong tao. Imagine this, okay? Sa isang araw lang, boom, nawala lahat ng ari-ari ni Job. Sunod, yung mga alagad niya. At ito yung pinakamasakit, lahat ng mga anak niya. Sunod-sunod yung dating ng masamang balita. Grabe yung bilis, no? Hindi pa nga siya nakakapagproseso ng isang trahedya, may kasunod na agad. At para kumpletuhin ang lahat, yung mismong katawan niya tinamaan pa ng isang masakit na karamdaman. At dito, naririnig natin yung totoong sigaw niya. Grabe! Sana hindi na lang ako ipinanganak. Alam mo, hindi yan sign of weakness. Tao lang siya, di ba? Yun yung honest na sigaw ng isang taong sobrang sakit na ng nararamdaman na hindi na kayang ipaliwanag ng simpleng salita. Pero akala mo yun na yung pinakamasakit? Hindi pa. Kasi yung sumunod, yun yung masakit talaga. Yung pakiramdam na mag-isa ka na lang sa gitna ng lahat ng pinagdadaanan mo. At first, parang may limanag. Kasi dumating yung mga kaibigan niya para sana damayan siya. Umupo sila kasama niya. Di ba yun naman yung inaasahan mo sa mga kaibigan? Pero yung aasa ka sana ng comforts, ang binigay sa'yo, puro akusasyon. Baka may kasalanan ka. Siguro deserve mo to? Pinaparusahan ka ng Diyos. Relate ka ba? Minsan yung mga taong dapat tumutulong, sila pa yung lalong nagpapabigat ng sitwasyon. At para tuluyan na siyang iwanang mag-isa, yung sarili pa niyang asawa. Grabe. Sa puntong to, talagang mag-isa na si Job. Hindi lang sa sakit, kundi pati na rin sa pananampalataya. At dito natin makikita yung totoong puso ng tanong niya. Kasi hindi na to tungkol sa bakit ito nangyayari. Ang tanong na talaga niya, nandiyan ka pa ba? Hindi siya humihingi ng mga sagot. Ang hinahanap niya ay presensya. Gusto lang niyang maramdaman na hindi siya iniwan. And just when you think wala nang pag-asa, dito nagbago ang lahat. Dahil pagkatapos ng mahabang katahimikan, sa gitna ng lahat ng pasakit, may sumagot. Pagkatapos ng lahat ng sakit, ng lahat ng pagdududa, sa wakas, sumagot ang Diyos. Pero, at ito yung mahalaga, hindi sa paraang ine-expect natin. Kasi hindi niya binigyan si Job ng isang mahabang paliwanag kung bakit nangyari yung mga trahedya. Instead, ang ginawa niya, ipinakita niya kung sino siya. Ipinakita niya kay Job yung kapangyarihan niya sa paglikha, yung karunungan niya na hindi kayang abutin ng isip natin. Basically, ipinakilala niya ang sarili niya. So ang punto pala, hindi yung gets mo lahat ng nangyayari. Ang punto pala, yung trust. Parang sinasabi ng Diyos, Job, baka hindi mo maintindihan yung nangyayari sa'yo, pero ako, yung gumawa ng lahat ng to, pwede mo akong pagkatiwalaan. Okay, so ang ganda ng kwento, no? Pero ano ngayon ang ibig sabihin nito para sa'yo, para sa atin na baka ngayon dumadaan din sa sarili nating mga pagsubok? Well, una sa lahat, pinapakita ng kwento ni Job na okay lang masaktan, okay lang magtanong, okay lang umamin na hindi mo na kaya. Ang pagtatanong mo, hindi ibig sabihin nun mahina ang faith mo. Actually, yung pag-iyak at pagdaing mo sa Diyos, yun yung naglalapit sa Kanya, hindi yung nagpapalayo. Kasi dito,
natin makikita na may dalawang klase pala ng pananampalataya. May pananampalatayang nakadepende lang sa blessings. Yung pag okay lahat, may faith ka. Pero pag gumuhuna, wala na. Tapos meron ding pananampalatayang nakabase sa tiwala. Kahit anong mangyari, kahit masakit, nandun pa rin yung tiwala mo. At yun yung nahanap ni Job sa gitna ng lahat. Minsan, yung mga moment na pakiramdam natin katapusan na, yun pala yung simula. Simula ng isang mas totoo, mas malalim na pagtitiwala. Kasi pag wala na lahat, doon mo makikita kung ano yung talagang importante at kung sino yung talagang nananatili. Kaya kung ikaw yung nasa kwarto ngayon at ang tanging tanong mo lang ay bakit, tandaan mo si Job. Hindi nawala ang Diyos sa kwento niya at hindi rin siya nawawala sa iyo. Kahit hindi mo siya ramdam, kahit hindi mo siya maintindihan, kahit wala ka ng ibang masabi kundi bakit, nandyan siya. Hindi ka niya iniwan.